Yan, good morning guys. So ayun nga, nandito ako sa loop dahil papakita ko sa inyo yung mga nagpisa natin. So ayun, for today's video is papakita ko lang yung mga bagong pisa natin kalapati, mga inakay nila. So ang nangyari guys is tagi-isa lang yung naging pisa kasi yung iba is hindi nakalabas. So papakita ko rin sa inyo yung mga clip ng mga hindi nakalabas na inakay natin guys mula sa itlog. So ayun lang guys, kung gusto nyo sila makita, samahan nyo guys. Tara! Yon, unahin na natin dito guys kila Blandy. So ito, mulat sa pool naman to is isa na lang yung nilimliman kasi yung isang itlog nila is nabasag. Dahil hindi sumot sa pugad guys, nalaglag dyan sa mismong baba, sa may double cage nila sa sahig. So ayun yung inakay niya, medyo malaki na guys, medyo malaki-laki na kahit papaano. Di gaya nung mga bagong pisa natin. So days lang naman ang pagitan, mga 2 to 3 days bago siya nagpisa yung iba natin. Ayan nga yung ating blacklist Blandinet na pair. So, ibig sabihin guys, sana dalawang naging anak nito. Ang problema nga, nung nag-itlog siya ng second egg nila is hindi sumot dyan sa mismong nest ball nila. So, nalaglag dyan sa baba. Ayun, ang tendency siyempre guys, nabasag. So, meron din akong video na nasa TikTok guys. Pasyalan nyo rin yung TikTok ko, makikita nyo lahat yung mga ina-upload ko. Medyo updated tayo doon, mas mabilis ako nakakapag-upload doon kasi clip lang naman sa TikTok. So yun guys, okay na muna yan. So yan na nga yung isa natin guys, meron tayong isang Blandinets na YB. So ayun, sure ball healthy yan at malakas dahil solo anak lang yan. Yan, solo lang siya sinusubuan ng kanyang mga parents. So ayun lang, tapos eto naman guys, malipat naman tayo kila Yellows. Eto kila Yellows guys, nasa TikTok ko rin yung nito, clip nito. Bali, nagpisa na to, dalawa sana to. Ang problema nga, nagulat ako dun sa itlog nilang pangalawa. Halimbawa guys, nakita ko siya today na butas. Then, kinabukasan, yung butas is ganun pa rin, walang pagbabago. So, ibig sabihin, may something guys. Kaya, nung chinek ko yung itlog, ayun nga, positive guys. Yung isa niyang itlog is nabutas lang, pero hindi nakalabas yung YB. Hindi kagaya nitong isa dito. May YB na tayo dito. Kakapisa-pisa lang yan na nakaraan. Nililimlima yan pa yung mga shells. So anong nangyari, ayun nga, hindi siya nakalabas. So may mga ganun guys na susuffocate yung yung mga YBs sa loob ng itlog. So once na mabutas nila, sobrang o siguro pwede rin natin sabihin medyo mahina yung YB simula pa lang ng pagpisa nila at pag-fertile nila, medyo mahina na kasi guys, kung malakas yun, automatic naman kaya nilang buksan yung shells. So anong nangyari nga, ayun, nabutas lang, tas nagpahinga siya hanggang sa hindi na siya nakalabas, nag-overdue na siya sa itlog niya na hanggang butas lang yung kinain niya, hindi niya kayang butasin paikot. Kasi guys, ang mga YB pagka nagpipisayan, paikot dapat, kaya kailangan matapos nila yung nila ng paikot para makalabas sila. So anong nangyari yun, bunggang butas lang siya, hindi siya nagtuloy. So may YB rin yan sila, yellow isa, yan, nililimliman yan. Yan. Bali pangalawa na yan guys, then ito naman. So ito, naglilimlim pa lang. Ito yung pinakahuli kong magpipisa, itong dalawa na to. Yan, pinakahuli kong magpipisa yan. So kung mapapansin nyo guys, ang itlog niyan is madami. Kasi dyan ko nilalagay yung itlog ng mga new pairing natin. Kasi ayaw nila maglimlim. So, ilang days lang naman ang bubunuin yan. Then, egg handling ko yan kung may laman or wala. Pag wala, syempre babaklasin ko yan. So, yan ang huling-huling magpipisa ko guys. Yung pairing ko na Blandinet na yan. So, solid naman yan kahit paano. Kaya, all goods pa rin. Then, ito malipat tayo dito sa isa pang pair ng yellow. So, ito guys, nasa TikTok ko rin yung in-upload kong huli. Bali, ito ay nagpisa. Ang problema nga lang din is yan, nagpisa sila. Ayan, may YB nagsusubo. Yan yung ating hen. So, yun nga, kagaya nung isa nating yellow, ganun din yung nangyari. Nagpisa na yung isa, nagtaka ako dun sa isang itlog, yung butas is same pa rin simula nung nagbutas. Kumbaga, walang pagbabago, walang improvement yung itlog, walang paggalaw ng butas. Ibig sabihin guys, may something pagka ganun. Nag-o-overdue na yung itlog na dapat sana pisana, pero dahil nga siguro mahina yung YBs sa loob, hindi niya kayang tapusin yung kanyang trabaho para butasin ng maayos yung itlog. So hindi ko naman kasi hilig guys tulungan ng or i-monitor na i-check yung mga itlog para
basagin ng kusa yung itlog. Halimbawa nagbutas, hindi mo naman agad pwedeng basagin yung guys, kasi for sure may mga dugo-dugo yun na nakakapit. Kaya much better na hayaan na lang hanggang mapisa o mapipisa. Kasi nga pag yan ay hindi niya nila kinaya yung pagpipisa guys, yun nga, pwedeng possible cause is mahina yung sisiw simula pa lang. Dahil sipin nyo guys, 18 days siyang nilimliman. Nagpertil siya, nagbutas siya, pero hindi niya natapos yung tungkulin niya para buksan yung itlog. So ayun nga yung mga cause natin guys. Simula pa lang pwedeng nating sabihin mahina yung mga YBs sa loob ng itlog, kaya hanggang doon lang yung kaya nila. So ayun na, bali pangatlo na yan guys na YB natin. So lipat naman tayo dun sa kabila kila Blue Wet tsaka sa ibang breeders natin. Tara, behingan tayo yun guys bago tayo pumunta dun sa iba nating breeders. Ito, pasilip muna sa ating mga YBs. So ayun yung unang-unang paano natin ulit ngayon, painakay kila Blue Wet. So ayun, parang white bar siya, pero hindi lang sila tail mark. Ayan, dalawa sila guys. Tingin ko babae at lalaki yan. Ito barako to. Ito isa na to. Salbahe ito eh. Ayan, babarao. Barao nga yan. Hindi yan, tingin ko babae. So ayan, need ko kasi ng barako kahit hindi yan ano guys, gagamitin ko yan pagka medyo nag-matured enough na siya. Gamitin kong breeder. So need ko talagang paitlogin yung mga Blue Wet ko. Nasasayang, tumatagal yung panahon nila. Hindi sila nagkakapisa. Kahit tagi-isang clutch lang bago sila man lang pumanaw sa sobrang katandaan. Ayan yung mga YB natin guys, mga bagong sable natin na YBs. Ayan, ang ganda, solid guys. So ayan lang muna guys, okay na. And then ito, malipat tayo dito. Kagaya ng mga nakaraang ibon natin, nagpisa rin to. Ang problema is hindi rin nagtuloy guys yung isa. So namatay din sa loob ng itlog, hanggang butas lang din yung kinaya. Ganda sana na itong pairing na to, laging dalawa nagiging anak sa akin. Ang problema nga yun, nangyayari talaga yun guys kahit sinong breeders, kahit sa racing pigeons. Nangyayari na isa lang ang nabubuhay sa inakay. Although dalawa yung nabutas na itlog, dalawa yung fertile, hanggang mapipisa na, biglang merong isang hindi makakalabas sa mismong itlog. So pwedeng nasa-suffocate sila guys, ganun. Nag-overdue na sila pero hindi sila nakakalabas ng itlog nila. So ayun nga yung mga pwedeng sabihin na wala na sa kondisyon, pwedeng ganun. Siguro kasama yun sa cost, siguro dahil nakapag-breed na tayo, then nagsalang ulit, second clutch. Pwedeng yun, sanhi na rin yun, kaya mahina yung mga YBs natin. So ito naman guys, itong mitlog na to sa akin, itong pair ko na to, ang problema is hindi sila naglilimlim. Kaya yung second clutch nila, yan, for sure maglilimlim yan kasi yung unang initlog nilang dalawa, tinanggal ko guys. For sure wala pa naman yun kasi ilang araw pa lang naman silang magkasama. So yung susunod na itlog nito is gagamitin na natin talaga. Ito yung kak natin, batang bata yung kak na ginamit natin. Nakita ko kasi nangangasawa na, kaya pinagsama ko na sila nung kapatid niya yan. Mag-i-inbreed yan guys, kapatid niya yan. Pero siguro mga unang clutch yan bago siya nasundan. Yan. Tagal na yun yung hen sa akin, nag-iitlog na yun noon pa. Then ito, nagkaroon tayo ng kakswerte. Isang Danlis Blondinet na kak. So yun nga yung ibon natin guys, solid. Check lang natin. Angas na yan guys. Nawala yun nung nakaraang mga buwan, pero mabuti nakabalik, hindi nakalayo-layo. So ayun lang muna. Tapos ito guys, yung pinipair ko, pair to ang problema. Tingin ko babae sila parehas. Ito kasi babae na to for sure. Kasi foundation ko yun sa mga blondies ko. Yan ang pinagmula ng blondies ko na yun. Then ito is paanak na lang to sa akin ng ibang blondies na kulay. Medyo brown. Yan. Yan guys. Hen yan. Umitlog na yun sa akin dalawa. So yan, silang dalawa. Basta nakakuha na akong dalawang itlog dito. Pinapalimliman ko siguro after a week. I-check ko yun kung magpe-fertile or hindi. Kasi kung hindi, syempre, tatanggalin natin. Hindi naman natin kailangan patanggalin yun. Tsaka itong pinagsama ko lang naman kasi talaga to, kasi crowded ako masyado dito. So, pwede ko na silang pagbaklasin pag hindi nag-fertile yung itlog. Ibig sabihin, hen din to. Kasi ito, 100% hen to. Kasi nagamit ko na yun as foundation bird. Then, ito naman, is for sure hen din to kasi, wala guys, hindi ko naririnig na mamarako itong isa na to. Yan, puro lang siya ganyan. Tapos yan, nangangasawa sila parehas. Hindi ko naman pinipiit, tinayaan ko na lang. So, sa mga susunod na panahon, tatanggalin ko na yan, babaklasin nga, lilipat ko na sila dito parehas. Then maglalagay ako dito, sana magkaroon pa ako ng another cock para magamit ko as breeder. Ayun, nagpe-pair sila palagi, nag-iitlog pa.
Yan, bali dalawa na nakuha natin, for sure mag-iitlog pa to ng dalawa kasi nga pareho naman silang hen. So for sure apat naman ang magiging itlog nila. Then ito, lipat na tayo dito guys. Tapos ko lang din magpatuka ngayon lang. So ito yung mga stock bird natin, syempre as usual. Sa mga gustong mapanood ng video natin guys, pasyalan nyo yung aking TikTok account, Katoka TV Official. So lalabas naman agad ako doon pagka sinearch nyo. Meron tayo so far na 18,400 followers doon sa ating Facebook page. Sa ating Facebook page, sa ating TikTok account. Then yun, pasyalan nyo na rin yung Facebook page natin. Meron tayong almost 2K followers doon. Yun. Sa mga nag-aabang ng mga parapol, meron din tayo sa mga susunod na panahon. Hindi pa lang tayo masyado mabag-focus kasi medyo busy tayo sa trabaho guys. Ayun nga yung mga ibon natin. Ito yan, anak na yan guys, no? Nung ating breeder na yun. Yung bluet, no? Ganito. Hindi nga lang tail mark. So, kaya ang tinatarget natin is tail mark. So, sana magkaroon tayo ng mga magandang tail mark. Tapos, yun, isa pa nga, sana magkaroon tayo ng dito mga barako pa, another batch ng barako. So ngayon nga yung mga ibon, nakahanda lang yan guys. Ito for sure mga 100% hen na yan lahat. Sure ako kasi lahat yan is nag-iitlogan na dito guys. Every time nagigising ako sa umaga, yung mga patuka nila is may mga itlog. Nakakuha ko kanina 2. Syempre dahil puro hen, hindi naman yan pepertil. Syempre tinapon na natin yan guys. Ayun, nag-aasawan sila mga hen sa hen. Ganyan naman ang kalapati guys pagka mga hensayin. Ito yan. Anak na rin yan ng ating bluet doon. Ganda yan guys, white bar. So sa banda-banda rin mag-a-acquire ako guys. Promise, mag-a-acquire ako ng kak na bluet. So ayun, hinihintay ko lang yung tamang panahon guys. Tsaka syempre kailangan yung extra budget natin is hindi magalaw, pan-pamilya yun, pan-sarili. So, yung mga naipon lang natin as sideline yun yung mga gagamitin natin pambili ng bisyo natin, mga alapate. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat. At yun, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, is huwag mo nang kalimutan mag-subscribe, mag-like, and mag-share ng ating mga video. Marami pa tayong ilalabas na video guys. Hintayin ko lang din mag-day off ako. Magpapaligo ako kasi ang itsura nila guys, ang dudumi na. Dudungis. Gusto ko ma-refresh yung mga katawan ng ating mga stock bird. Yung mga breeder natin, kahit okay lang na hindi mo na mapaliguan kasi may mga inakay. So, baka mahilo sa gamot yung mga inakay nila dahil maliliit pa guys. So, ito muna tayong po-focus sa mga stock bird natin. So, ayun lang. Maraming salamat. At yun, maraming thank you. See you on my next vlog guys. God bless. Keep safe. Ingat kayo palagi. Bye-bye. So, ayun yung mga ibon guys. So, ayun, maraming thank you. Bye-bye. Ingat kayo.